matanong ko lamang, Mr. President, bakit pa ho ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon ay tila nililimitahan ng komite sa mga foundation na naugnay kay Janet Lim Napoles? Hindi ba't may higit sa 82 ang foundations na nakasaad sa COA report na sinasabing may bahid na katuwiran? Sadya bang nagbubulag-bulagan lang sila kaya hindi nakikita ang ibang nilalaman ng COA report? Katulad ng hindi pagbusisi ng Blue Ribbon Committee patungkol sa pondong inilaan ng ilang mambabatas sa sarili nilang korporasyon o NGO as blatant and as violative of a law as this. And yet, this does not even merit a mere mention in the Blue Ribbon investigation. Guruin mo, inilagay ang pondo sa isang NGO foundation na sila mismo ang incorporator o board of directors or stockholder. Hindi parang kumuha ka ng pera mula sa isang bulsa, ilagay sa kabilang bulsa. Hindi po ba? Kinukong. Ito pa. Hindi ba paulit-ulit na sinasabi ni Senador Gingola sa hearing ang tungkol sa mga questionable transaksyon di umano ng mga Napoles NGOs at mga suppliers nito? Eh bakit hindi niya nakikita o binabanggit na paulit-ulit din sa Blue Ribbon hearing ang mga questionable transaksyon naman ng mga local government units na siyang nag-implement ng proyektong pinondohan mula sa PDAP ng ilang mambabatas? Ayon din sa COA report, merong 1.2 billion pesos in LGU transactions or local government unit transactions funded from PDAP na hindi po nagko-comply sa procurement law. Ilan sa mga pinanggalingan ng 1.2 billion pesos na ito ay galing sa PDAP ni unang-una Miriam Defensor Sanchak, Alan Peter Pena, Francis Kiko Pangilinan, at si Manny Villar. Bakit hindi po napabanggit ang mga ito? Dahil sila ay kaalyado ninyo. Pero hindi ko naman po sinasabi na sila'y nagkasala. Ito po'y base sa COA report na meron daw po irregularities ang kanilang pinaglaanan na pondo. Ito naman. Kumustahin naman natin yung PDAP allocations ng isang kongresista na kapitbayan o kapitlungsod ng pinakamamahal na bayan ito sa lahat. At ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa lower house. At ang pangalan niya ay si Congressman Neftali Oyet Gonzales Jr. Si Congressman Gonzales ay mahigit 6 na taon na nanunungkulan bilang congressman. Kaya't masasabi, sa loob ng mga taong ito, nagkaroon na siya ng minimum na 420 million pesos ng PDAP allocations. Kaya 420 million yan, dahil 70 million per congressman a year, times 6, 420. I say minimum, Mr. President, kasi majority leader itong si Congressman Gonzales, kaya sigurado ako may natatanggap pa siyang additional mula sa kanilang lugar. Kung susuriin po ang COA report, makikita po sa sarili niyang distrito, nilalagak ni Congressman Oyet Gonzales ang halos lahat ng kanyang PDAP. Sa madaling salita, opisina niya mismo ang implemento ng kanyang PDAP.
Kaya naman pala, isa si Congressman Gonzales na masigasig, na nagsusulong, na mapanatili ang PIDAP. Hindi ba't nasabi niya kamakailan lang sa plenaryo ng Kamara? Nasa mga ayaw ng PIDAP, edi okay lang. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Pero, maayos naman kayang nagagamit ang kanyang PIDAP. Yung Pangulo, kung hindi, ayon din sa COA Special Audit Report. 28 supplier ng Mandaluyong City denied having undertaken 167 transactions amounting to 28.74 million pesos. Ibig sabihin, meron 28 supplier ng Mandaluyong ang nagsabi na wala silang transaksyon na nagkakahalaga ng 28.7 million pesos sa syudad ng Mandaluyong, kaya maaaring masabi sa ghost projects din. At meron din pong cash advances si Congressman Gonzales na nagkakahalagang 275 million na walang pinaglalaanan ayon din sa COA report. Still, according to the COA report, there were transactions worth 263.676 million pesos considered questionable as the suppliers were not legally and or physically existing. Hindi mo matagpuan ang mga suppliers. At ito pa ho, maniwala mo kayo, hindi. Meron pa ngang nakita ang COA, 6.6 million pesos worth of transactions sa Jollibee. Ano ito? 6.6 million pesos worth ng hamburger, Chicken Joy, at Jolly Hotdog. Langhap na langhap ang sarap. Hindi po ba? Kung ang isang hamburger ay halagang 40 pesos, 6.6 divided by 40, eh mukhang kulang-kulang 200,000 hamburger ang binili si Congressman Boyet Gonzales. At saan kaya niya pinamigay ang 200,000 hamburger? Mr. President, napakalinaw na report ng COA na hindi ginamit sa tama ang PIDAP ni Congressman Gonzales. Ngunit ang mga ito ay hindi lumalabas po sa mga pahayagan o hindi napapag-usapan. Ito kaya ay dahil siya po ay miyembro ng Liberal Party. Nagtatanong lang. Kumusta din naman natin ang kanyang katandem na si Congressman Gonzales na dating party list representative na si Florencio Noel. Ang party list ni Congressman Noel ay yung tinatawag na Anwaray na nakabase sa Leyte, sa Samar, at sa Biliran. But it might as well be called An Mandaluyong. Kasi ayon sa COA report, milyon-milyon piso rin ng PIDAP ni Congressman Noel ay nilagak niya sa Mandaluyong City. Mula sa 25 billion pesos na pondo, sinabi ng COA na 23.9 million pesos worth of transactions did not, I repeat, did not comply with the procurement law. And 19.6 million pesos transactions were with the suppliers of questionable existence. Mr. President,
The COA report was likewise peppered with information on anomalous transactions like the 388.3 million pesos PDAF-related transactions of Mandaluyong, Taguig, Tarlac, and Las Piñas. Considered questionable as purported suppliers were not legally and or fiscally existing, cannot be located or have issued questionable receipts. Ang akin pong mga nabanggit ay ilan lamang sa mga questionable transactions or irregularities indicated in the COA Special Report. At ang mga ito ay hindi po sinasama sa kasalukuyang investigasyon.